Ang mga taong ito ay hindi pa kailanman nakita ang pagkain ng aking tanggapan bilang pinuno ng distrito. Kaya mas pinili nilang humiga sa bahay upang magtipid ng lakas, sa halip na makipagsapalaran at tumulong sa pagpapatibay ng pader ng lungsod. Nang maisip ko ito, hindi ko maiwasang makaramdam ng pagsisisi. Dapat kagabi pa lang ay nagsimula na ang pamamahagi ng pagkain. Habang busog pa ang lahat, saka ko sana iminungkahi ang pagpapatibay ng depensa ng lungsod. Nilinaw ko ang aking lalamunan, at inutusan ang mga taong naroon na, Meng Yu, hatiin mo ang mga taong ito ayon sa tig-isang tao bawat grupo. At iparehistro ang bilang kay Zhao Yan. Sa tanghali ay magluluto ayon sa naitalang bilang. Aaminin kong mahusay talaga si Meng Yu sa pamamahala. Hindi nagtagal ay nahati na niya ang mga tao sa maraming grupo. May inilaan pa siyang isang grupo ng kababaihan upang maghanda ng pagluluto pagdating ng oras. Mahigit 20 grupo, mahigit 200 katao. Ngunit ang tunay na malalakas at buo ang katawan ay wala pang isang bahagi sa 10. Dagdag pa na ang mga taong ito ay matagal ng gutom at pagod. Kaya ang bisa ng trabaho sa unang umaga ay hindi talaga mataas. Nang halos mag-alas 11, sinulyapan ko si Zhao Yan bilang senadorias. At nagsabi oras na, magdala ka ng ilang tao sa bodega ng butil. Kunin ang pagkain at atsyara para sa mahigit 200 tao. Tandaan na mas malapot ang lugaw ngayon. Tinanggap ni Zhao Yan ang aking utos. Agad siyang pumili ng 2 grupo. Humanap ng ilang kariton at nagtungo sa bodega. Sa nalalapit na tanghali, ang mga mamamayan ng Pingliang na dumating upang patibayin ang depensa ay halos damaykit na ang dibdib sa likod sa sobrang gutom. Halos lahat ay nag-iisip kung makakakain ba sila sa tanghali. Ang sinasabi ng punong distrito na pagharap sa hirap kasama ang bayan. Baka niloloko lang pala kami upang maiwasan ang mga hindi rehistradong tao na makisabay sa pagkain. Sinunod ni Meng Yu ang aking utos. At malakas na sumigaw. Lahat ay pumila ayon sa orihinal na pangkat na tigli-5 tao. Kunin ang pagkain batay sa rehistradong grupo. Bawal manggulo ng pila. Pagkabigkas pa lamang, ang dating magulong hanay ng tao ay agad na bumalik sa kani-kanilang grupo. Ang mga mabilis kumilos na grupo ay agad na nakapila ng maayos sa mahabang hanay. Ang mga nasa unahan ng pila ay bahagyang nakaamoy ng bango ng lugaw. Hindi nagtagal, mahigit 200 katao ang nakapila sa ilang mahabang hanay. Ang buksan ang takip ng mga kaldero ng lugaw. Ang mainit na singaw na may dalang matinding amoy ng bigas ay kumalat sa paligid. Pagkatapos hamupa ang singaw, ang mga voluntaryong nasa unahan ay agad nakita ang maputi at malapot na lugaw. Ito ay isang uri ng lugaw na hindi pa kailanman nakita ng mga mahihirap sa Pingliang. Ang mga ordinaryong tao sa unahan habang inaamoy ang nakakaakit na bango ay hindi mapigil ang lumunok ng laway. Mas lalo pa silang nagulat nang ipabuhat ni Zhao Yan ang isang malaking kahoy na bar aisles na puno ng mamantikang kintab. Mukhang sapat na para magpasigla ng gana. Binuklat ni Zhao Yan ang talaan ng rehistro. At malakas na sinabi sa lahat, kunin ang pagkain ayon sa inyong grupo at pangalan. Kumuha ng mangkok at iulat ang pangalan. Isang mangkok ng lugaw at isang sandok ng atsyara. Ang walang pangalan sa talaan ay huwag mangarap makikain. Si Sun Chi at ang kanyang grupo ay nasa unahan. Pagbanggit ng bilang paglagda at pagkuha ng pagkain ay ginawa ng sabay-sabay. Sa naging halimbawa ni Sun Chi, ginaya ito ng mga nasa likuran. Walang kahit kaunting pag-alinlangan. Nang makakuha si Sun Chi ng unang mangkok ng lugaw, hindi na niya ininda kung mainit. Diretso siyang sumipsip ng malaking lagok. Napaso siya at napasigaw. Ngunit ayaw pa rin niyang Idora. Pinilit niyang lunukin. Pagpasok ng lagok sa tiyan, pakiramdam ni Sun Chi ay hungkag. Ngunit agad na uminit ang kanyang sikmura. Bigla niyang naunawaan, ang lugaw na ito ay hindi tulad ng magaspang na rasyong bigay ng pamahalaan noon, na kumikiskis sa lalamunan. Sa sobrang tuwa, malakas na sumigaw si Sun Chi, mga kapatid. Pinakakain tayo ng pinong bigas ng mahal na mahistrado. Ano ba ang pinong bigas? Iyon ay bihirang pagkain ng mga opisyal at mayayaman. Para sa karaniwang tao tulad ni Sun Chi, ang makakain ng magaspang na butil sa araw-araw ay itinuturing ng malaking swerte. Tungkol sa ganitong maputi at malinamnam na pinong bigas, ay hindi man lang nila pinangarap. Ngunit ngayon kalahating araw lang silang nagtrabaho sa pader, at handang gumamit ang mahistrado ng ganito kaalagang bigas, para ipagluto sila ng lugaw. Sa paningin ni Sun Chi, ang kasalukuyang mahistrado na si Sun Wenchuan, ay mas malapit pa kaysa sa sariling magulang, dahil ang kanyang ina, ay nagluwan lamang sa kanya sa hirap at sakit, at hindi kailanman pinatikim sa kanya ang ganitong masarap na lugaw. Ang sigaw ni Sun Chi ay nagpausisa sa mga voluntaryo sa paligid. Ang dating maayos na hanay ay bahagyang nagulo. Ang ilang nagmamadali ay gustong makatikim agad ng lugaw. At sinubukang sumingit sa unahan. Nang makita ko ito ay malakas akong sumigaw ang gustong uminom ng lugaw. Ay pumila ng maayos.
pumirma at kunin ang mangkok. Kapag nagkagulo ulit ang hanay, walang makakakain kahit sino ngayon. Nang marinig ito ng lahat, agad silang muling pumila ng maayos. Bumaling ako kay Sonchi na sanhi ng kaguluhan. At galit na sinabi Sonchi, uminom ka na lang ng lugaw mo. Ano ba ang sigaw-sigaw mo? Muntik mo nang guluhin ang hanay. Nandoon ang atsara, ikaw na ang kumuha. Pumila ka rin ng maayos. Pagkasabi ko ay hindi pa rin ako mapalagay. Sinipa ko pa ang kwitan ni Sonchi. Si Sonchi na nasipa ay hindi nagalit. Sa halip ay puno ng tuwa ang mukha. Paulit-ulit siyang yumuko sa akin. Salamat mahal na mahistrado sa paalala. Sisiguraduhin kong maayos ang kaayusan ng grupong ito. Nang makarating si Sonchi sa bar aisles ng atsara, lumapit din ang mga kasama niya na may dalang lugaw. Kuya Chi, ano ba ang atsarang sinabi ng mahistrado? Ngumiti si Sonchi at sinabi ang tatanga ninyo. Sa pangalan palang alam ng gulay. Siguradong ito ay bigay ng mahistrado. Para sa unang araw nating nag-ayos ng pader, lahat ay pumila ng maayos. Nangako ako kay Ginoong Son na pananatilihin ang kaayusan. Nang marinig ito ng ilan, agad silang pumila sa likod ni Sonchi. Ang namimigay ng atsara ay isang batang konstablo na 15 o 16 ang edad. Habang siya ay nagsasandok, parang kusinira na tipid sa sandok. Nang makita ito ni Jiaoyan, lumapit siya at inagaw ang sandok sa patbayan. Hirap na hirap ang lahat sa pag-aayos ng pader. Ang baniling fuling at tsara ng mahal na mahistrado ay pampuno ng asin sa katawan ng lahat. Dapat ay mas marami ang ibigay mo. Mukhang api ang batang konstablo. May iyak sa boses niyang sinabi Ginoong Tagapayo. Natatakot po ako na baka hindi magkasya kapag dumating ang huli. Ngunit hindi ito pinansin ni Jiaoyan. Sumalok siya ng malaking sandok at ibinuhos sa mangkok ni Sonchi. At sinabi sa batang konstablo, huwag kang mag-alala. Ganitong dami ang isandok mo. Makainom ng ganito kakapal na puting lugaw. Labis nang nasiyahan ang lahat. Hindi nila inakala na ang mahal na mahistrado ay naghanda pa ng atsarang may mantika at asin. Tinitigan ni Sonchi ang nasa mangkok. Ang lugaw na natatakpan ng makintab na atsara. Bigla siyang napatulala. Pakiramdam niya ay hindi ito totoo. Ibinigay ni Jiaoyan pabalik ang sandok sa batang konstablo. At malakas na sigaw kay Sonchi na nakatulala. Ano pa ang tinitigil-tigil mo? Marami pang naghihintay sa likod. Tumabi ka at doon kumain. Doon lang natauhan si Sonchi. Masunurin siyang tumabi. Dahan-daang uminom ng lugaw. Parami ng parami. Ang mga mamamayang nag-ayos ng pader kanina ay nakatanggap ng lugaw at atsara. Hindi nagtagal mahigit 20 voluntaryo. Kasama ang mga konstablo ng Yaman ay may hawak na tig-iisang mangkok ng makapal at mabangong lugaw. Kinain ito kasama ng atsara. Umupo ako sa lilim at uminom ng lugaw. Ngunit nainis ako sa walang tigil nilang hikbi. Inakala kong hindi sila nabusog. Hindi ko napigil ang tumayo, at iritableng sumigaw ang hindi pa busog ay dumagdag sa kaldero. Ano ang iniiyak-iyak ninyo?